FM Live Drama. Hello mga idol. Ako po si Lilia. 32 years old. At lumaki po ako sa bayan ng Antique. Dito sa amin, karaniwan na ang mga kwento ng aswang. Pero kahit ganun, hindi ako naniniwala. Para sa akin mga idol, gawa-gawa lang yun ng mga matatanda para takutin ang mga bata. Hanggang sa isang gabi, nakita ko mismo ang katotohanan. At simula noon, hindi na ako natulog ng mahimbing. Maraming salamat sa pagbasa ng aking munting kwento. Muli, ako si Lila. At ito ang aking kwento. Ay, ito na ba yun? Ay, ito na nga. Manong, para po. Aha. Ito na lang po sa tabi. Ayan. Ito ho bayad, Manong. Okay, sige, salamat. Salamat ho. Dilia! Oy! Ron, Ron! Dilia! Musta na, Insan? Okay lang, Insan. Saka ba? Di kita nakilala eh. Ang laki na ng pinagbago mo, Insan ah. Ah, akala ko lumaki ako eh. Ikaw talaga ha, nangaasar ka pa. Puti-puti mo na. Akin na yung mga gamit mo. Ah, ito pala oh. Ayan. Salamat. Ay, teka, may nababasag dyan ha. Ay, sige. Ako bahala. Kumusta naman ang biyahe mo? Hindi ka ba napagod? Mahaba-haba ang biyahe mula Maynila hanggang dito sa Antique. Nako, ang haba nga ng biyahe eh. Sumakit na nga yung ulo ko. Yung puwet ko parang na-flat na. Sigurado, mare-refresh ka dito ika nga sa pagbabakasyon mo. Kaya lang, pasensya na pala ha. Yung nabalitaan ko tungkol kay tita. Ah, Hindi kami nakapunta dun sa Maynila. ayos lang yun. Kung andyan pa naman si mama, may intindihan naman niya na hindi kayo nakapunta sa burol niya. Salamat din ha, dahil dito sa probinsya makakahinga-hinga ako ulit. Sigurado. Kaya lang, medyo marami na rin nagbago dito. Tingnan mo. Mga bato na rin yung mga bahay. Tingnan mo, sementado na lahat yung mga nasa labas. Oo Pero nga dito, eh. yung bahay na lang ni Tio Pablo yung natitira. Ah, ganun. Excited nga akong maka-experience ng buhay probinsya. Oo. Tsaka, mamaya, pagdating natin sa bahay, nandun si Tio Pablo. Kaya lang, medyo matanda na at may mahina na yung pandinig. Ah, ganun ba? Oo, hindi ka na may sasamahan nun. Papunta dun sa palayan. Ah, ganun. Di, sige, ikaw na lang sumama sa akin mamaya. Oo ba? Walang problema. Eh, kamusta naman dito sa lugar natin? Ano bang mga kwento-kwento ngayon dito? Kaya ka na naman eh. Eh, di ba? Nung mga bata tayo, yun yung mga pinagkikwentuhan natin. Tukol sa aswang. Oo, sa aswang. Ano, may mga aswang-aswang ba dito? Napatunayan mo na ba? Uy, binata't dalaga na tayo. Lilia, ikaw naman. Kahit ano pa yan. Hindi totoo yan. Wala aswang dito sa lugar natin. Eh, dito ka kasi lumaki eh. Alam mo naman, ang tagal kong nawala dito, di ba? Huwag ka magpaniwala dyan. O siya, tara na. Punta na natin si Tio Pablo doon. Ay. May iniwan pa naman ako doon. Yung puto, yung gawa sa kamuting kahoy. Ay, wa. Sige, sige. Ay, mamaya pala. Tignan mo yung mga pasalubong ko sa'yo galing Maynila. Ay, may mga t-shirt? Oo, madami. Tara. Saan na ba yung mga... Ah, ito. Ayun. Ay, iba talaga amoy dito sa probinsya. Sobrang nakaka-relax. Ay! Si Tio Pablo, naglalakad-lakad oh. Tio Pablo? Tio Pablo? Ah. Uy, Tio Pablo. Magandang gabi ho. Gabi na ho ah. Gising pa ho kayo? Matulog ka na karon.
Matulog ka na. Matulog na? Nag-ayos pa ho ako ng gamit eh. Kayo ho, may gusto ba kayo kainin o kung ano? Matulog ka na. Huwag kang maingay. Ha? Huwag kang maingay. Bakit ho? Basta, matulog ka na. Hindi ka magkamo-kamo, ha? Ha? Hindi ka magkamo. Ha? Huwag kang maingay, ha? Matulog ka na karon. Matulog ka na. Chupap, Matulog ka na. ano ba yan? Nakakatakot naman. Hindi ako nakatulog mga idol. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin mula sa dilim. Sabi nga nila, kapag may aswang sa paligid, mabigat daw ang hangin at malamig kahit walang hangin. At ganun na ganun ang naramdaman ko. Pero, hindi ako natakot. Kasi, mas nangibabaw ang takot kung malaman kung kanino nang gagaling ang lahat ng iyon. Oh, ito ha. Magkape ka muna. Maraming salamat po, Aling Marta. Alam niyo ho, ang dami hong kwento ng nanay ko patungkol po sa inyo. Siya sabi ho niya, kayo daw ho yung tumayong magulang niya eh. Nung andito pa ho siya dati. Napakabait talaga ng nanay mo ha. Kinalulungkot ko dahil umanaw na siya ng maaga. Sana badlag nakita niya pa bobo ito mga mais ko rito. Dati patakbo-takbo lang dito ang ginanay mo. Ngayon sayang naman. Wala na. Gusto ko nga sana siya nang mamahala dito sa mga mais-mais na dito Hindi bali ho. Kung kailangan niyo naman po ng tulong, nandito naman po ako Sabihin niyo lang po ako kung ano pong pwede kong magawa. Salamat iha. Napakabait mo pala talaga at ang ganda-ganda mo. Buti, di ka natakot lumapit sa akin di ba? Lagi nila akong tinutokso na ako raw yung aswang rito. Kaya nga ho, Aling Marta, hindi naman ho kayo mukhang aswang Tignan niyo ho, sa edad niyo ho, mukha pa rin po kayong bata. Napakaganda niyo pa rin po, Aling Marta. Ikaw talagang bata ka. Ay, sandali ha. Pupunta muna ako sa kusina. Nagpapakulo ako ron ng manok. Yun na lang ang, dito ka na laman ng halian, ha? Sandali, kukunin ko. Aray ko. Likod ko. Punta ka doon sa likura baka tignan mo yung mga mais doon. Sige ho. Saan ba? Grabe. Ang ganda ng lugar dito ni Aling Marta. Dami dito Ayun. Sino yun? Ron! 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 Ano kinakain mo, Ron? Ikaw, nanay. Ganda! Ikaw, nanay. Ba't takot na takot ka? Insan? Ron? Bakit? Ano? Uy, parang nakakita ka yata ng bulto. Saan ka galing kanina? Dito, nagpapahangin lang ako. Mamaya-maya, kakain na rin ako ng gabi yan Bakit? Pawis na pawis ka, huy. Ano ba nangyari sa'yo? Di ba kanina nakaitim ka na damit? Nako, namamalikmata ka lang, insan. Ikaw naman.
Siguro gutom lang din naman yan, ha? Gutom lang yan. Galing ako doon kay Aling Marta, doon sa maisan niya. Oo, pinakita pa ni Aling Marta yung maisan niya. Malalaki na yan. Yung mga tangkay na rin. Wala ka ba doon? Paano ko ba pumunta doon? Layo-layo ng bahay ni Aling Marta sa bahay namin. Ano ba? Siguro pagod lang yan. Kailangan mo magpahinga at mamaya magme-merienda na. Masarap pa naman yung niluto ko na kamoting kahoy. At saka yung kamote na paborito mo. Hindi na ako kakain. Nagmerienda rin kasi ako kay Aling Marta eh. Ayun naman pala eh. O paano? Mauna na ako ah. Teka. Okay. Dali mo to kay Aling Marta. Yung kaldero kasi nirin ko to eh. Akin na. Pakisauli na lang ha. Okay, sige. O paano? Punta muna ako sa kwarto ko ah. Grabe. Alam ko kung ano talagang nakita ko. Isin ko na nga tong gamit ko. Diyos ko, hanggang ngayon ninenervyos na ako. Gusto ko nung umalis dito sa bahay na to. Saan? Oh, Oh, saan? Bakit Ron. nagtiligpit ka ng mga gamit mo? Saan ka punta? hindi. Tumawag kasi yung officer ko sa ospital. Ha? Sabi niya, kailangan daw nila ng staff. Short staff yata sila eh. Kaya mapapaaga yung uwi ko. Inayos ko lang yung gamit ko. Babiyahin na ako ulit bukas ng maaga. Akala ko yun, San. Matagal ka pa mamamalagi dito sa Antique. Di ba sabi mo, 2 linggo ka dito. 3 araw pa lang naman na namamalagi ka dito eh. Bakit? Parang nagmamadali ka yata. Hindi. Emergency kasi. Kaya alis na muna ako ha. Pasensya na. Hindi naman siguro ganun kadali yun. Malayo pa yung lalakbay natin. Ako Kung na. magpapasama ka sa akin ngayon. Ay, hindi. Hindi na. Inayos ko lang yung gamit ko. Tas pagputok ng araw bukas, babiyahin na ako ulit pa Manila. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. O di kaya naman kung bakit nagmamadali ka dahil sa nakita mo dun sa maisa ni Aling Marta. Sabi ko na nga, be. Ikaw ba talaga yun, Ron? Minsan, Delia, ikaw na lang yung natitira akong kamag-anak. Huwag kang mag-alala. Ipapasa ko sa'yo. Tuturuan kita. Huwag ka lumapit. Delia, Huwag ka lumapit. makinig ka sa akin. Huwag ka lumapit, Ron. Hindi mo ako malalayuan. Dahil ikaw ang napili ko. Papasahan ito. Hindi ko alam kung paano ako nakalayo noon, mga idol. Nagtago ako sa bahay ng dating kaklase sa kabilang baryo. Ilang araw akong nilagnat. At bawat gabi, naririnig ko pa rin ang tinig ni Ronron sa panaginip ko. Delia, gutom ako. Hanggang sa isang araw, nalaman kong may natagpong bangkay sa ilog. Walang laman ang loob ng tiyan. Sabi ng mga tao, baka hayop ang kumain. Pero sa sarili ko, alam kong hindi hayop yun. Talaga? Oo nga eh. 'Di ba? Grabe dramatic ng buhay ko, no? Di ko nga akalain na 1 taon na nakalipas mula nun eh. Naku, dito ka sa atin, hindi na pinaniniwalaan yung mga kwentong aswang na yan, kwentong multo-multo na yan. Hindi na pinapatulan yan. Ano ka ba?
Pero kung makikita mo talaga yung mukha ng pinsan ko, nako, manginginig ka talaga sa takot. Ay, nako ah. Baka hindi kaya gumagamit ng bawal na gamot yun? Hindi naman din uso yun dun eh. Sa bagay, ano ah. Pero nakakatakot yung experience mo sa kanila. Babalik ka pa ba doon? Naku, hindi na ako babalik dun ano. Dito na ako sa Maynila. Hindi na ako aalis. Emergency! Ay. Tabi! Emergency! Code blue! Ano yan? Code blue! May code blue daw. Code blue. Code blue. Ay, Emergency! Emergency! sino yan? Code blue! Doc! Ito si doktor! Code blue na emergency oh! Sino? Ah. Ron? Ako nga ito, Lilia. Ron, ano ginagawa mo dito? Akala mo nakalayo ka na sa akin? Hindi kita lulubayan. Tama Kahit na. saan ka pa pumunta. Tama na! Susundan kita! Susundan kita! Hanggang ngayon mga idol, hindi ko alam kung panaginip lang ba yung lahat. Pero minsan, sa tuwing may bagong pasyente sa ospital na may kagat sa katawan, hindi ko mapigilang maalala ang mga mata ni Ronron at ang boses niya na paulit-ulit sa isip ko. Hindi lahat ng gutom napupuno sa pagkain. May mga gutom na dugo lang ang lunas. Hanggang dito na lang po mga idol. Muli, ito po si Lila. Gumagalang. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! Nakatakot naman yun mga idol! Ano masasabi ninyo sa ating IFM live drama? Creepy! Grabe naman daw si Ronron, nakakatakot. Sabi ni Amir Paki. Oy, Amber Paki! Kumusta ka na? O sabi ni Boss April Lasino, parang tingin-tingin ako sa likod, baka may tao eh. Wala Ano naman na? akong pasahero. Patingin daw siya sa likod ng sasakyan. Eh wala naman siya pasahero, baka meron. Natakot na talaga to si Natakot. Idol. Uy, batiin ko lang, Daddy, doon nakikinig po sa atin si Kelvin Roselo. Oy! Shout out po kay Kelvin Rosero. Kapatid po siya ni Ma'am Razil ng HR natin. Oo. Ay, Ayan, hello po. kay Kelvin Rosero. Okay, Ayan. si Ate Jonah Villanueva dyan sa May Surigao del Norte na palagi nakikinig sa IFM. Good morning po kay Mirna Sanchez at kay Alan Torres. Ayan, good morning sa inyo mga good idol. At good morning. morning din po nakikinig po sa atin si Tita Janet. Hi, Tita Janet. At syempre nakikinig sa atin ngayon si Daddy B. Good morning. Hi, Daddy B. Bumangon ka na dyan. Ay, si Ate Ami. Galing naman ninyo, Sir Dong. At ready ba na natakot daw siya? Oh, maturog ka na karon. Natulog ka na karon. Ang galing mo doon, ha? Diba? Diba? Mga Baka ano mo ganda- bagay na bagay sa yung mga aswang eh. Okay lang, wag lang mag-aswang. Ayun. Ikaw yung Mag-aswang. literal na aswang, hindi yung nangangaswang. Diba? O, ayan na, idol ha. Sa mga idol natin dyan na may karanasan. O, dyan sa mga nakakatakot na mga karanasan. I-send mo lang sa amin yan ni Reyna Ivana sa Facebook, IFM 93.9 Manila Facebook page. At kami na ang bahala mag-reenact sa inyong mga, magsadula ng inyong mga experience. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig ko na yan!